Samantala, dahil sa patuloy na China ng mga artificial islands sa West Philippine Sea, sinabi ngayon ng ilang eksperto na lubhang naaapektuhan ang marine life sa nasabing rehiyon. Paliwanag ng mga ito, patuloy na lumalawak ang pinsalang dulot ng reclamation sa mga coral reef sa West Philippine Sea. Ang ulat mula kay Sweden, Velado. Sa ilalim ng malawak na West Philippine Sea o South China Sea, doon makikita ang isang makulay at masiglang kaharian na nagsisilbing tahanan ng mga isda at iba pang likas na yamang dagat gaya na lang ng coral reefs. Subalit sa patuloy na agawan sa teritoryo sa West Philippine ng Pilipinas at China, ang dating maringal at masiglang coral reefs naglaho na lang ng parang bula. Sa isang video na ipinakita ng national scientist na si Dr. Edgardo Gomez, makikita kung paano hinukay at winasak ng propellers ng Chinese vessels ang seabed at mga koral para sa kanilang reclamation activity. Base sa tala ng Bureau of Aquatic and Fisheries o BFAR, 300 ektarya ng coral reefs na ang nasira at ang halaga ng danyos ay aabot sa $100 milyong. Because of this reclamation, have any undiscovered species been lost? We hope that no species is extinct, but there is a danger that it can happen. Pinaka napinsala ang Gaven Reef, North Union Reef, South Union Reef, Quateron Reef at Fury Cross Reef. Samantala, nakatanggap ang BFAR ng mga ulat noong April 13 at 16 na naharas umano ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea ang mahigit 300 Pilipinong mangingisda na galing Bataan. Ayon kay BFAR Director Asis Perez, bukod sa inagaw na ng Chinese Coast Guard ang mga nahuling isda ng ating mga kababayan, itinapon pa ito, gayon din ang gamit nilang gasolina. 20 bangka na may lulang tig-18 mangingisda ang noong April 16 habang hindi patukoy kung ilan noong April 13. Base pa rin sa pinakahuling ulat ng BFAR, pinaka naapektuhan ang 12,000 mangingisda mula sa mga piling munisipalidad ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. Sa ngayon, ongoing pa rin ang kasong inihain natin laban sa China sa International Court ng United Nations. Mahigpit namang pinaalalahanan ni BFAR Director Perez ang ating mga lokal na mangingisda na umiwas na munang pumalaot sa bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng China upang hindi na rin mapahamak dahil mas mahalaga pa rin ang kanilang We're awaiting the decision of the tribunal. Doon lang tayo nakatutok ngayon kasi nga pinili natin yung peaceful means of resolving this issue in the international forum. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.